Bakit hindi siya nakaligtas sa North Sentinel Island? Ito ang North Sentinel Island, isa sa pinaka-mysterious na lugar sa mundo at tahanan ng pinaka-isolated na tribo sa mundo sa loob ng nakaraang 60,000 taon. Ang North Sentinel ay isa sa mga Andaman Islands na saklaw ng India at ang pagbisita roon ay labag sa batas. Gayunpaman noong 2018, isang Amerikanong lalaki ang iligal na kumontrata ng lokal na mangingisda para dalhin siya sa isla. Subalit ang malaking katanungan ay bakit hindi na siya nakaligtas sa North Sentinel Island? At yan ang aalamin natin. Ating kilalanin si John Alan Chow, isang Amerikano na mahilig sa outdoor at madalas niyang dinodokumento ang kanyang mga adventures sa Instagram. Subalit hindi niya akalain na ito na pala ang magiging huling larawan niya matapos niyang bisitahin ang isla dahil ayon mismo sa mga otoridad na ang 26 na taong gulang na si John ay pinaslang. Ang kanyang pakikipagsapalaran ay nangyari noong 2018 nang sila ay naglayag sa gabi para iwasan ang mga barkong militar na nagpapatrolya sa paligid ng isla dahil kapag ikaw ay nahuli ay sa kulungan ng bagsak. Sa katunayan ng adventure na yun ay matagal nang plinano ni John pati na ang pag-aaral sa ilang existing reports tungkol sa tribo na naninirahan sa isla na mas kilala bilang Sentinelese. Walang sino man ang nakakaalam sa kanilang wika, pinagmulan o tunay na pangalan. Ayaw din nila sa mga outsiders. Ngunit sa kabila nito, si John ay sobrang interesado at handang gawin ang lahat para lang magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa tribo at sa isang mapangahas na hakbang ay nagawang maiwasan ni John at ng mangingisda ang military patrol at nakalapit sa baybayin bago siya nagpatuloy mag-isa sa kanyang kayak. Agad naman siyang sinalubong ng puot at galit ng mga Sentinelese at kahit na sinubukan niyang magbigay ng mga regalo sa mga lokal at gayahin ng kanilang wika ay pinaulanan siya ng mga pana. Pero hindi ito naging dahilan para siya ay matakot. Sa halip bumalik siya sa kanyang bangka, nagplano na subukan ulit kinabukasan kahit na alam niyang ito ay sobrang delikado. At sa kasamaang palad, nagtapos ito ng ganun. Authorities say the 26-year-old was killed, possibly by bow and arrow, on what police described as a misplaced adventure in a highly restricted area. Para na rin sa kaalaman ng iba, ang North Sentinel ay may sukat na 72 square kilometers lamang. Medyo malaki lang ito ng konti kung ikukumpara sa Manhattan. At dahil nga sa maliit na sukat nito ay hindi ito naging attractive sa mga European colonizers di tulad ng iba sa Andaman Island. Noong ika-19 na siglo, itinatag ng British Colonial Authorities sa India ang isang penal colony sa Great Andaman. Ilang kilometro ang layo mula sa North Sentinel. Ito ay dahil ang mga katutubo doon ay nagsimulang mamatay dahil sa mga sakit sa kadahilanang wala silang immunity at maswerte namang hindi naapektuhan ang mga tiga North Sentinel. Kakaunti lang ang nalalaman tungkol sa kanila pero dahil sa kanilang maitim na balat at maliit na sukat, posibleng sila ay dumating sa isla noong first migration mula sa Africa mga 60,000 taon na ang nakararaan at dahil sa kanilang pagkaka-isolate, patuloy silang namumuhay sa napaka-primitive condition. May mga nagsasabi na ang kanilang pamumuhay ay nakasalalay sa pangangaso ng ligaw na baboy ramo at pangingisda gamit ang pana. Pero may mga nagsasabi rin na sila ay mga kanibalismo. Noong ika-13 siglo, ang sikat na Venetian explorer na si Marco Polo ay inilarawan sila bilang mabangis at malupit na mga tao na kumakain ng sino mang kanilang mahuli. Bagaman hindi pa napapatunayan ang kanilang pagiging kanibalismo ay hindi na bago sa kanila ang pumaslang tulad na lang noong 2006, dalawang mangingisda na pinaghihinalaang nangangalaga sa mga protektadong karagatan sa paligid ng North Sentinel ay napadpad sa isla nang ang isa pang mangingisda ay masaksihan kung paano pinaslang ng mga Sentinelese ang mga ito gamit ang mga palakol at inilibing sa baybayin. At hindi na muli pang na-recover ang kanilang katawan dahil na rin ang isla ay protektado sa ilalim ng Aboriginal Tribes Act ng 1956 kung saan nagbabawal ito ng kahit na sino na pumasok sa isla o kahit na lumapit para maprotektahan ang mga Sentinelese laban sa mga modernong sakit at para makaiwas din sa pag-atake sa mga posibleng mga bisita sa lugar. Bagaman lahat ng batas na ito ay alam ni John ay itinuloy pa rin niya ang kanyang planong paglalakbay. Isang paglalakbay na inaasahan niyang magwawakas sa pagsasali ng Biblia sa wika ng Sentinelese. Siya kasi ay isang Christian missionary na nakatuon na ipahayag si Jesus sa lahat ng tao sa mundo na hindi pa nakakaalam sa kanya. Kaya naman marami ang napapatanong kung bakit ganun na lang ka-obsess si John sa mga Sentinelese. Ayon sa investigasyon ng New York Times, natuklasan ni John ang existence ng mga Sentinelese noong siya ay nasa high school habang binabasa ang The Joshua Project
isang website ng misyonaryo kung saan ipinapakita ang mga Sentinelist bilang the most unreached people on the planet. Kung kaya't ito ang dahilan kaya siya sumailalim sa pagsasanay sa medisina, nagpakatatag sa pamamagitan ng mga long outdoor outings at mga scouting trips sa Andaman Islands na nagsimula 3 taon bago ang kanyang huling ekspedisyon. At sa wakas noong ika-14 ng Nobyembre 2018, kumontrata siya ng isang mangingisda para palihim na makapasok sa isla. Sa unang attempt ay di siya agad nagtagumpay dahil sinalubong siya ng mga pana at sigaw ng mga tao, pero siya ay bumalik kinabukasan. Subalit bago niya ito ginawa, siya ay sumulat ng isang liham sa kanyang mga magulang sa kanyang diary. Matapos ang mapait na trahedyang kanyang sinapit sa kamay ng mga Sentinelist, ay hiniling niya na huwag silang magalit sa mga ito. Walang anumang tala sa kanyang diary tungkol sa kanyang karanasan noong ika-16 ng Nobyembre, ngunit sa gabi ng ika-17 ng Nobyembre nang bumalik ang mangingisda para siya ay i-check, ay nakita nito ang mga Sentinelist na hinahatak ang katawan ni John sa baybayin. Matapos ang pagkamatay ni John, ang mangingisda ay ikinulong habang pinag-aralang mabuti ng otoridad kung sasampahan ng nararapat na kaso ang mga Sentinelist. Hanggang ngayon walang kaso ang isinampa laban sa mga ito at gaya ng nangyari sa naunang 2 mangingisda, ang labi ni John ay hindi na kailanman na-recover. Sinasabi naman ng iba na inilagay niya sa peligro ang tribo dahil ang mga ito ay hindi immune sa modernong sakit. Ikaw, anong opinion mo sa video natin ngayon? Comment down below.